Ay, so assembling time na tayo. Alright. Alright guys, eto na nga, sinimulan na natin ng pagbibuild ng ating D10 monitor speaker. So pasensya na guys kung medyo maingay kasi nasa labas ako ng bahay. Ayan, well anyway, ginawa ko tong D10 monitor speaker kasi spare to na speaker ko guys, yung extra. So naisipan ko na gawa na lang ito ng box kaysa na matambak lang yung mga speakers natin guys. Ayan, so nagsimula ako sa gilid guys kasi dahil ako mas komportable guys ngingay talaga ng paligid. Anyway, ayan, so continue lang tayo guys sa pag brad nailing sa gilid. Ayan, so tapos na yung gilid, tapos yung isang gilid naman guys. Ayan, so most of the time guys sa gilid talaga ako nagsisimula. Yan, wala, trip ko lang. Anyway, so brad nailing tayo. Ayan, so konting fit lang yan guys. Make sure na hindi siya lalagpas sa ating guhit para hindi tayo mahirapan mag-adjust guys. Ayan, so reload tayo. Ayan, so next step natin guys, itong top natin. Ayan, so same pa rin, mag-wood glue tayo para mas matibay. Then spread natin guys para lahat talaga ng kahoy guys is malagyan natin ng wood glue. Para lahat talaga guys, kapit na kapit yung wood to wood natin na pag-dikit. Ayan, so ayan, brad nailing tayo. So inuna ko pa rin yung gilid pag secure, then yung sa harapan. Ayan, so sa gilid na. Okay, so yung monitor speaker na to guys is D10 lang to guys. Actually gagamitin ko lang to na pang backup in case na kinakailangan. At saka pang front house na rin kung medyo maliit lang yung ating event or ating venue guys. Kaya no need na magdala ng D15. And confident ako sa tunog nito guys na maganda kasi nakagamit na ako ng jackhammer na D10 before. Then nagustuhan ko. So itong spare natin na speaker guys is ginawa na lang natin ng box para hindi rin siya masayang. Ayan guys, so malapit na matapos yung sa gilid. So proceed tayo dito sa may bandang likod. Ayan, so yan yung magsisilbing guys, yung lalapat sa floor para magmukha talaga siyang monitor speaker. So pinas forward ko na guys kasi haba tayo. Well anyway, tapos na yung isang box. So ito na yung second box natin. And then ito na yung ating bottom part guys. So ayan, yung lalagyan ng plunger guys, yung may butas sa sa may gitna. Ayan, so after na dyan guys is yung back naman. At nahirapan ako dyan sa back guys kasi sumobra ata ako ng mga 2mm. Well anyway, proceed tayo. So eto na yung mag-wood screw tayo guys. Extra tibay sa ating speaker box para iwas din tayo na vibration guys. Ayan, so every time talaga nagagawa tayo ng speaker box is ugaliin din natin na mag-wood screw guys. Kahit na D10 or D8 or lahat ng size guys, mas mainam talaga na naka-wood screw para mas kapit na kapit at matibay talaga guys. So dito pinalibutan ko talaga guys na naka-wood screw to para para mas matibay and mas confident ako na hindi siya madaling mabiyak or anything na ma-damage in case na mahulog to during transportation. So abang-abang na lang tayo guys sa mga susunod na video nito guys Alright, so tapos na nga ang ating dalawang D10 na monitor speaker. Ayan siya guys. Alright, so lahat naka-screws yan. Ayan, so matibay na matibay. Ayan, so next step natin ito guys is magmamasilya tayo, then sanding, tapos yung may mga excess konti, grinder natin. Alright.